Kaya sabi ko nga last Sunday, nasaan tayo? Tayo ba yung nag-deny sa sarili natin to follow God? O tayo ba yung Kristiyano na dinideny natin ang power ni Lord sa buhay natin? Ibig sabihin, di nakikita, amen, ang pag-ibig ng Lord sa buhay natin. Amen? Kaya no, sabi doon sa Luke 9:25, what good it is for someone to gain the whole world. Amen? Makamtan mo man daw ang lahat. Pera, lahat-lahat na nasa sayo na. Amen? Kung, anong sabi? But, forfeit your very self. Mag-forfeit daw yung ating soul. Amen? Tama po ba? Kasi alam naman natin, everything in this world is just temporary. Amen? Tama po ba? This world is just temporary. Ano ba yung dapat nating pahalagahan? Yung ating soul, it is eternal. Amen? Kaya sabi dito sa Titus 1:16, they claim to know God, but their action deny Him. They are detestable, disobedience, and unfit for doing anything good. Amen? Ito yung mga tao na di nakikita si Kristo sa kanilang buhay. Amen? Tama po ba? Sabi nito, no? Ngunit ito'y pinapasinungalingan ng kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, suwail at hindi nababagay sa gawang mabuti. Ano ba yung mga gawang mabuti? Amen? Ito yung mga pagtitipong ganito. Amen? You are claiming that you are Christian. You are claiming that you know the word, but hindi nakikita sa ating mga gawa. You deny the power of Jesus. Amen? Napakalinaw no ng salita ng Lord, no? Kaya dito sa Timothy, sabi dito, 1 Timothy chapter 6, 6-7. Sabi dito, but godliness with contentment is a great gain. For we brought nothing into the world, and we can take nothing of it. Kaya, aanhin mo naman, no? Kilala ka sa sanlibutan, kilala ka dito, pero hindi ka kilala sa langit. It is useless. Makamtan mo ang lahat ng mga bagay, lahat ng gusto mo, nasa sayo na. Pera, kaya ang mga walang pera, amen, magsaya ka. Amen? Dahil may Panginoon ka. Anhin mo naman ang dami mong pera, wala ka namang Panginoon, wala kang panahon sa Panginoon. Amen? Anhin mo ang yaman sa mundo kung wala namang assurance ang buhay mo kung hanggang saan ka lang. Amen? Overtime, panay talagang, amen? Sabi nga, no? Godliness, but godliness with contentment is a great gain. For we brought nothing into the world, and we can take nothing of it. Wala tayong madadala. Amen? Kaya, deny yourself. Amen? Ibig sabihin talagang dapat makita na sa atin ang Lord. Kasi, di ba, contentment, dapat makontento tayo kung anong mayroon tayo. Tama po ba? Ano bang mahalaga sa atin? Yung buhay sa mundo na pansamantala lang o yung buhay na makalangit? Amen? Walang walang katapusan. Amen? Yung buhay natin sa langit. Amen? Praise God. So, naintindihan na natin, no? Na napakahalaga na we deny ourselves. Amen? Dapat i-deny natin yung sarili natin para makita si Lord. Pag makita si Lord sa buhay natin, makikita ng tao, amen, ang gawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Praise God. Let us open our Bible in Ephesians chapter 2, verse 8-10. So, ano ang kailangan, anong requirements, no, para ma-deny natin yung ating sarili? Kailangan natin yung pananampalataya. Napakahalaga no na may pananampalataya ka because you cannot deny ourselves. You can deny yourself kung wala ka namang pananampalataya. Ba't mo i-deny yung sarili mo kung wala ka namang pananampalataya? Amen? Kaya natin, nadideny yung sarili natin because of our faith. Amen? So, kailangan natin faith in action. Ephesians chapter 2, 8-10. For it is by grace you have been saved. This is not from yourself. It is the gift of God.
not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. Amen. Which God prepared in advance for us to do. Amen. Napakalinaw ng salita ng Panginoon sa atin, no? Hallelujah. Dahil daw sa kagandahang loob, amen, naligtas tayo. Dahil sa kagandahang loob ng Lord, naabot tayo ng Panginoon. Dahil sa kagandahang loob, kaya tayo nandito ngayon. Dahil sa kagandahang loob, kaya ka nakakatayo. Amen? Amen? Para ipamahagi ang salita ng Lord. It is not because of your good works. Hindi dahil ito ang natapos mo. Hindi dahil magaling ka. Amen? Because of the grace of God. Amen? Sabi dito, no? Ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kahit anong gawa mo, kung wala ka namang pananampalataya. So dapat talaga may pananampalataya na may kasamang gawa. Dapat magkasama. Tama po ba? Anhin mo naman yung pananampalataya mo hanggang sa bibig mo lang na may pananampalataya tayo sa Panginoon pero hindi nakikita sa ating mga gawa. Kaya napakahalaga, no? Kaya sabi dito, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmalaki ang sinuman. Kaya wala talaga nga tayong pwedeng ipagmalaki sa ating mga kapatid, sa lahat. Amen, na magaling ka, na magaling ako, na karapat-dapat ka, o karapat-dapat siya. Amen, walang karapat-dapat sa Panginoon. Dahil sa habag ng Panginoon, kaya tayo nandito. Ibig sabihin, pantay-pantay ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Pantay-pantay ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kasi bakit? Iisang dugo ang dinanak ng Lord sa krus para sa iyo at para sa ating lahat. Amen? Sabi dito, no? Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nalikha niya tayo para sa mabuting gawa. Amen? Naunawaan ba natin? Dahil pala sa pakikipag-isa natin kay Kristo, dapat pala talaga makipag-isa ka. Ibig sabihin, makipagsundo ka kay Lord. Hindi ka naman pwedeng sabihin mo, nakipag-isa ka kay Lord, pero anong ginagawa mo? Hindi mo pwedeng sabihin, nakikiisa ako sa Lord, pero wala ka sa gawain ng Panginoon. Kanino ka nakikiisa? Tama po ba? Sabi dito, napakalinaw ng salita ng Lord. Sabi nito, no? At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabuting gawa na inihanda niya nung una pa man upang gawin natin. Ibig sabihin, di ba? Ginawa na niya ang lahat para sa atin. Ibig sabihin, gayahin na lang natin siya. Amen? Imitate God. Kaya nga sabi, no? Clothe yourself like Christ. Ibig sabihin, laging suot mo. Amen? Si Kristo. Ano bang mayroon kay Kristo? Ano bang ugali mayroon ang Lord? Napaka mapagkumbaba. Tama po ba? Dapat ganun tayo. Dapat magpakumbaba tayo kagaya ng Lord. Dapat mapagmahal, mapagtiis. Dapat magkasama yun, no? Pagtitiis, pagmamahal. Amen? Kaya kung hindi man maganda, no, ang ugali ng ating mga kasama, pagtiisan mo, kagaya ng pagtitiis ni Kristo sa iyo. Tama po ba nagtiis? Kung nagtiis ka, akala mong nagtitiis ka, mas nagtitiis si Lord sa ating lahat. Amen? Kaya napakahalaga sa atin, no, na maunawaan natin na ang paglilingkod sa Panginoon, hindi pagalingan. Ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi paunahan, hindi kung ilang taon, no, na nakilala mo ang Lord. Nakilala mo ang Panginoon 20 years ago, pero ang gawa mo naman hindi nakikita sa yung buhay. Amen. Kaya hindi sa gawa, amen, na pwede nating ipagmalaki. Amen. Ipagmalaki natin na may Diyos tayo. Amen. Hindi natin ipagmalaki na magaling tayo. Hindi natin ipagmalaki, amen, sa ibang tao na mas higit tayo.
Dapat, amen, dapat makita sa atin, no, ang kabutihan ng Lord, ang grasya ng Lord, ang habag ng Lord, ang pag-ibig ng Panginoon. Dapat yun ang makikita sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya in Romans chapter 9, verse 13 to 16, sabi dito, no, just as written, Jacob I love, but Esau I hated. What then shall we see? It's God's unjust? Not at all. For he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I have compassion on whom I have compassion. It does not therefore depend on human desire or effort, but on God's mercy. Nakikita natin, no? At napaka linaw ng salita ng Lord. Amen? Kaya sa 12, sabi dito sa 12, sa Tagalog, ipinakilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. Kaya bago pa ipinanganak ang mga bata at bago pa sila makagawa ng anumang mabuti at masama, sinabi ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang mas matanda sa nakakabata ayon sa nasusulat. Minahal ko si Jacob at kinapupuutan ko si Esau. We know the story of Jacob, right? And Esau. Si Esau yung pinagpalit niya ang kanyang birthright para sa mainit na sabaw. Ganon ba tayo? Pinagpapalit ba natin ang ating pananampalataya dahil sa mainit na papaitan? I believe no marami sa atin ngayon. Amen? Pinagpapalit, papunta na ng church. Amen? Nakasalubong si kapatid, may birthday doon, buti na lang si Ate Teresa nandito. Amen, nakikiselebrate sa atin. Praise God, dapat lang. No, don't deny yourself sa lahat ng sitwasyon. Dapat gano'n, no, ipaglaban mo kasi minsan ang tao nadadala sa kanyang katamaran, kaantukan, lahat na. Amen. Pero dapat, no, pag pinaglaban natin ang Lord, amen, pinapakita lang natin na mahal natin ang Lord. Amen. Kahit nahihirapan ka, nakikita, pinapakita mo kay Lord. Amen. Ano daw? Amen. Tama, di ba? Lahat ng iyong gawa, amen? Lahat ng iyong pagpapagal, si Lord ang nakakaalam. Si Lord ang magbibigay, magre-reward sa iyo. Kung hindi man ngayon, amen, sa lahat ng bagay, minsan hindi lang natin na-appreciate yung reward ng Lord. Amen? Tama po ba? Pero dapat makikita natin na napakapalad natin na wala tayong sakit at karamdaman. Napakapalad natin na kumpleto tayo. Amen? Na may paa, may kamay, may bibig. Yung iba nga, walang kamay. Amen? Pinipilit nilang mabuhay. Tayo pa kaya? Amen? Na parang hindi tayo masaya, amen, sa ginawa ng Lord sa atin. Sabi nga, wala nga tayong trabaho, pero pinoprovide naman ng Lord ang ating kinakain. Amen? So we're blessed. May mga trabaho nga sila, wala naman silang sahod. Saan ang lamang? Ikaw na may trabaho, silang may trabaho na wala naman silang sahod. Amen? Praise God. Kaya mas lamang ang may Panginoon. Amen po ba? Kaya no, talagang napakabuti ng Lord. No? Sabi dito, no, ayon sa nakasulat, minahal ko si Jacob at kinapupuutan ko si Esau. Masasabi ba nating hindi makatarungan ang Diyos dahil dito? Hindi. Sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises, mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. Kaya wag nating questionin. Amen? Bakit si kapatid makasalanan yan? Bakit si kapatid hindi niya deserve? Dahil nakita ko ganito siya, but nakatayo siya. Amen? Tama po ba? Napakalinaw ng salita ng Panginoon, no? Sabi dito, mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maawa ako sa nais kong kaawaan. Maliwanag
Maliwanag kung gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o sa pagsisikap ng tao. Amen? Kahit anong desire mo na maglingkod sa Panginoon. Amen? Kahit anong gusto mo. Kasi marami sa atin, no? Lord, kung ganito lang ang sitwasyon ko, maglilingkod ako. Lord, kung pagpapalain mo ako, maglilingkod ako sa iyo. Amen. Lord, pag pinagpala mo ako kagaya ni kapatid, maglilingkod ako. Amen. Hindi ganon. Hindi dapat ganon kung paano tayo maglingkod sa Panginoon. Amen. Nakakaawa tayo, no? Kung tayo mismo hindi tayo makikipag-isa sa Panginoon, wala tayo. Kasi sabi ng Lord, anong sabi dito? Maliwanag kung gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Amen? Ano namang mahahabagan ng Lord kung hindi ka nakikipag-isa at hindi ka nakikipagsundo kay Lord? Ibig sabihin, paano ka magkaroon ng habag sa Panginoon, kung paano mahabag ang Lord sa iyo na wala ka namang ginagawa para kay Lord. Amen? Paano mo naman? Amen? Kasi one day, ganito tayo pagdating ng panahon. Sabi no, hindi lahat daw ng tumatawag sa Kanya, Lord, Lord, can enter. Amen? Hindi lahat daw ng tumatawag. Ibig sabihin, hindi lahat ng nakakakilala sa Panginoon, hindi lahat na nagsasabi na sila ay tagasunod ni Kristo ay makapasok doon. Amen? Kundi yun lang, amen, gumagawa ng kalooban ng Panginoon. Amen? Praise God. Sabi dito, no, sa Luke chapter 7, verse 50, Jesus said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. Amen. Kaya napakahalaga sa atin, no, na napakahalaga sa atin na mga tagasunod ng Lord na yung pananampalataya talaga natin, ingatan natin, no? Yung pananampalataya, 'di ba? Yung pananampalataya daw natin ay dinadalisay. Amen. Sa apoy, dinaraan sa apoy. Amen. Ibig sabihin kasi we know not kasi ang pananampalataya natin sa Lord ay ihinintulad sa isang ginto. Saan ba galing ang ginto? Saan ba natin talaga nakikita ang ginto? 'Di ba sa putikan? Amen? Kaya pala no wonder lahat ng tinawag ng Lord galing sa putikan. Lahat ng tinawag ng Lord galing sa kasalanan. Lahat tayo ay galing sa kasalanan. Amen? Pero, amen? Ang pagkatawag sa atin ng Lord, amen? Dahil sa kanyang habag. Amen? Hindi dahil sa kagustuhan ng maglingkod. Amen? Kahit gaano kalaki ang iyong kasalanan, inabot ka ng Lord. Kahit galing ka sa putikan, inabot ka ng Lord. Kaya dapat yung pananampalataya natin ngayon, iingatan natin. Kaya nga, di ba, sabi nga, gawin daw nating, ito daw ituring nating alahas. Amen? Si Lord ay ituring nating ginto at mamahaling alahas. Ibig, di ba? Pag mayroon tayong alahas, kinikip natin, pinapahalagahan natin. Same thing sa ating pananampalataya. Kasi yung pananampalataya na yan, kasi hindi naman uusbong yung pananampalataya mo kung walang ginawa si Lord sa'yo. Tama po ba? Kaya ka nandyan, kaya ka nakakatayo, kaya ka naglilingkod sa Panginoon, kaya ka lumalapit sa Panginoon dahil sa pananampalataya mo na one day, ililigtas ka ng Panginoon. Amen? One day, amen, yung matagal mo ng panalangin, nagagaling. Amen? Na magkaroon ng kagalingan ang iyong mama, yung nanay, ang mga kapatid. No? One day, dahil sa yung pananampalataya, matatanggap nila ang kagalingan. Amen? Sabi no, Jesus said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. Amen? Ito yung kwento no, na yung isang doon na talagang grabe yung kanyang iyak. Siyempre, talagang sobrang iyak niya. Sabi na ni Simon doon na yung sa pakibukas nga sa
ano niyan, sa parang story, 750 parang 40. Basahin ko lang yung ano, yung kay Simon. Same verse, babaan mo lang yung ano, yung story ni ano, Simon at saka ni yung nagbuhos ng kanyang ano. Amen. Praise God. Wala pa. 42. 42. 36. 36, 7, 30, verse 36. Sa Luke. Amen. Praise God. Amen. Sabi dito, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumunta naman siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Bun, i-continue mo hanggang 50. Sabi dito, sa bayang iyon ay may isang babaeng makasalanan. Nabalitaan niyang kumain si Jesus sa bahay ng Pariseo. Kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sidsidlang alabastro. Amen. Hanggang 50. Amen. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan, umiiyak na binasa niya ang kanyang mga luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang kanyang sariling buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango ang mga paa nito. Nang ito'y makita ng Parisiyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung totoong propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Amen. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po yun, guro? Sagot niya. Sinabi ni Jesus, may 2 taong may utang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa at 50 salaping pilak naman ang ikalawa. Nang hindi siya makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanila ang higit na nagmamahal sa nagpapautang? Sa nautangan. Sumagot si Simon, sa paglagay ko po ang pinatawad sa mas malaking utang. Sa palagay ko po'y ang pinatawad sa mas malaking utang. Tama, sagot mo, tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ang mga ito ng sarili niyang buhok. Amen. Hindi mo ako hinalikan, ngunit siya, mula nang pumasok ay hindi tumigil ng kakahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya sinabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang kanyang pagmamahal. Amen. Praise God. Kaya naunawaan natin na we cannot judge our brothers or our sister kung gaano man kadami ang kasalanan ng ating mga kapatid. Amen. Kung gaano kadami ang kasalanan ng ating kapatid, ganun kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa ating kapatid. Amen. Naintindihan ba natin? Napakalinaw, no?
na ang sabi ng Panginoon, praise God, sa 14, sa ulitin ko sa sa Roman, sabi dito, masasabi ba nating hindi makatarungan ang Diyos dahil dito? Masasabi ba nating hindi makatarungan ang Diyos? Amen? Na tumawag sa iyong kapatid na napakalaki ng kasalanan? Amen? May karapatan ba tayong mag-question sa Panginoon? Hinding-hindi, sabi no? Sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises, mahahabag ako sa nais kong kahabagan. Amen? Bakit nasabi kayo ito ng Panginoon? Amen? Sabi nga, nasa sinapupunan ka pa ng iyong magulang, alam na ng Lord. Nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong nanay, alam na ng Lord kung anong gagawin mo paglabas mo. Dahil alam ng Lord ang ating future. Amen? Kaya nasabi ng Lord, di ba? Hindi pa lumabas si Jacob at saka si Esau, sinabi na niya. Bago pa inilabas yung mga bata, sinabi na ng Lord. Amen? Nakapupuutan daw niya si Esau. At iibigin niya si Jacob. Same thing sa atin. Amen? Kaya we cannot question God. Kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Lord sa atin. Amen? Pero dapat yung pag-ibig ng Lord, amen, dapat pakitaan natin, dapat suklian natin ang Lord. Hindi yung pananampalataya ka, sabi ko nga, yung pananampalataya mo, alam natin no, kung saan yan galing. Dahil ang pananampalataya daw natin ay kagaya ng ginto. Amen? Di ba sabi ko, ang ginto, ang totoong ginto, ang tunay na ginto, ang pinagmulan niya nasa putik, nasa putikan yan. Amen? Kaya nga sabi ko sa inyo, dahil, amen, galing ka sa kasalan, galing ka sa putikan, amen, nagkakaroon ka ng pananampalataya sa Panginoon. Wala naman tayong pananampalataya talaga sa Lord. Amen? Praise God. Wala naman tayo. Alam nating may Diyos. Amen? Alam natin noon, nung hindi pa tayo tinawag ng Lord, nung hindi pa tayo nakakilala sa Lord, alam natin may Diyos. Hanggang doon lang. Amen? Pero wala tayong pananampalataya na ang Diyos, amen, na alam natin, na ang Diyos, na alam natin siya ay may likha ng langit at lupa, na siya ang Diyos na magliligtas sa atin. Kailan lang ba natin nalaman? Amen? No? Nababasa natin yung kasulatan, kaya napakahalaga sa atin, no? Kahit na meditate His word day and night. Amen? Sabi nga, yung pananampalataya daw natin, saan daw galing? Hearing by hearing. Amen? Sa kanyang mga salita. Amen? Sa pakikinig ng salita ng Lord comes faith. Amen? Kaya, di ba? Saka mo lang talaga mabavalue yung pananampalataya mo. Nung malalaman mo na ganun ka pala kamahal ng Panginoon, kahit ganun ka kamakasalanan, kahit galing ka sa putikan, di ba? Pinili ka ng Lord. Hindi ka lang pinili ng Lord. Amen? Inibig ka ng Panginoon. Kasi nga, di ba, kung gaano kalaki ang iyong kasalanan, ganun kalaki ang pag-ibig ng Lord. Ganun kalaki ang habag ng Lord sa'yo. Amen? Di ba tayo masaya doon? Amen? Ng Diyos na ating pinaglilingkuran, talagang no favoritism. Walang favoritism sa Panginoon. Amen? Pantay-pantay tayo. Amen? Praise God. Kaya pasalamat tayo no na sa kabila ng ating mga pagkukulang sa Panginoon, sa kabila ng ating mga kasalanan sa Panginoon, napakahaba. Amen. Napaka ng Lord sa atin. Hindi mabayaran yung kanya, hindi masukat. Amen. Ang pag-ibig ng Lord sa atin. Amen. Kaya in Titus chapter 3 verse 4 to 8. Ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, amen, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa habag sa atin. Tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipinanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Amen? Kaya napakahalaga sa atin no, na talagang lumapit tayo.
Huwag nating ilayo ang sarili natin. Kung nagkakasala tayo, the more na the more tayo na lumapit sa Panginoon. Kasi bakit? Ang maglilinis sa atin, ang Panginoon. Ang maglilinis na sa atin, ang banal na Espiritu Santo. Saan ba ang banal na Espiritu Santo? Amen? Hindi makakaano sa iyo. Amen? Ang Lord, hindi ka kayang abutin ng Lord kung ikaw mismo lalayo sa Panginoon. Hindi ka pwedeng linisin ng Panginoon. Sabi mo, Lord, gusto ko nang magbagong buhay. Pero ayaw mo namang lumapit sa Lord. Amen? Praise God. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Hindi mo kayang tanggalin yung mga kasalanan na mayroon ka. Amen? Dahil magaling ka. Dahil malakas ka. Amen? Kaya mong tanggalin yung kasalanan mo kung ikay makipagsundo sa Panginoon. Amen? At talikuran. Amen? Kasi kung makipag-isa ka kay Kristo, I believe, no? Na nandun yung conviction. The more nagkakasala ka, alam mo. Amen? At hindi ka patutulugin. Tama po ba? Di ba pag nagkakasala ka, alam mo sa sarili mo na nagkakasala ka, anong naramdaman mo? Para kang magnanakaw. Amen? Parang hindi ka mapapalagay. Same thing. Amen? Praise God. Kaya napakaganda no ng salita ng Lord. Sabi dito sa 6, Titus 3, para mabasa nila, Titus chapter 3 verse 4 to 8. Sabi dito sa verse 6, masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Hesukristo, upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo'y maging tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. Amen? Masaya ba tayo? Amen? Praise God. Napakabuti ng Lord sa atin, no? Amen? Dahil sa ating pagpapagal, I believe, no, lahat sa atin galing sa trabaho, pagod sa trabaho. Pero alam nyo ba? Amen? Panghawakan nyo ang kaligtasan. Amen? Sabi, no, dahil mas aganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Hesukristo. Amen? Sabi dito sa 7, upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo'y maging tagapagmana. Amen? Gusto niyo bang magiging tagapagmana? Kasi ang tao ngayon, amen, kaya ang tao busy, di ba? Gusto nilang yumaman. Kaya nga sabi ko, anhin mo naman, maangkin mo ang lahat ng bagay sa mundo. Anhin mo naman, ang dami mong pera. Amen? Praise God. Saan ka gustong magiging tagapagmana? Dito sa lupa o doon sa langit? Of course, sa langit. Amen? Tagapagmana ka nga dito sa mundo. Hanggang mundo lang naman. Pag mamatay ka, di mo madadala. Amen? Pero tayo, amen, na pinili at tinawag ng Lord, dapat bang hawakan natin na tayo'y tagapagmana. Amen? Hindi dito sa lupa. Amen? Kaya, ba't tayo malulungkot, no? Kung wala tayong mga ari-arian, wala tayong bahay, wala tayong sasakyan, kung wala tayong mga bagay na mayroon sa iba. Amen? Di naman natin yan madadala. Amen? Magpasalamat tayo na may Diyos tayo, kasi kung may Diyos tayo, makontento tayo kung anong mayroon tayo ngayon. Amen? Praise God. Kaya dito, no, alam natin, no, sa Hebrews 11:1, ang pananampalataya sa Diyos ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Amen? Praise God. Kaya nga tayo, no, lumalapit, pilit nating gustong masunod, pilit nating gustong maglingkod sa Panginoon, pilit nating lumapit sa Panginoon. Amen? Dahil sa ating pananampalataya, dahil alam natin, no, ito yung aking inaasahan pagdating ng panahon na one day magiging tagapagmana ako sa kaharian ni Kristo.
Amen. Na one day, ito ang mangyayari. Dahil alam naman talaga natin, ito yung panghawakan natin. Amen. Na one day, hindi ako i-deny ng Panginoon. Na one day, amen, dahil sa aking pananampalataya, dahil sa aking pagtitiis, dahil sa aking, amen, tama po ba? Kailangan natin sa ating pananampalataya, yung pagtitiis. Amen. Pagtitiis kung anong mayroon tayo ngayon, pagtiisan mo. Ibig sabihin, makontento ka kung anong mayroon ka. Amen. Kaya salamat sa Lord, no, sa kanyang mensahe na pinaparating niya sa atin sa bawat isa na huwag kang malungkot. Amen. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Amen. Kasi kung ikumpara mo ang sarili mo sa iba, mapapagod ka. Amen. Nahabulin ang iyong mga nakikita mo. Amen. Pero kung mayroon kang contentment sa buhay, amen, may mapayapa ang buhay, may kapayapaan. Amen. Tama po ba? Kasi yung mga tingin natin, yung mga tao na nagnanais, naghahangad pa ng marami, wala yung kapayapaan, hindi yan natutulog sa kakaisip kung paano nila pararamihin ang kanilang pera. Pero tayo, na binigyan ng Lord ng contentment sa buhay, amen, napakasimple lang ang buhay. Amen. Napakasimple lang talaga ang buhay na may Panginoon. Amen. Sabi ng Lord, amen. Napaka lungkot minsan, no, na tayo na nakakilala sa Panginoon, amen, na hindi nakikita sa atin ang Lord pag ang pag-uusapan ay pera, amen. Pero dapat sa atin na mga lingkod ng Panginoon, hindi hadlang ang pera na hindi ka makasunod sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi hadlang yung sitwasyon mo ngayon. Amen? Mas maganda nga ipakita mo kay Lord kahit naghihirap ka, naglilingkod ka sa Kanya. Amen po ba? Kahit wala kang pera, nagtitiis kang pumunta sa church para lang ipakita mo sa Lord. Si Lord naman nakakaalam ng lahat. Amen? Alam ng Lord ang puso natin, alam ng Lord ang ating pangailangan. Sabi nga, alam ng Lord ang pangailangan ng ating pamilya sa Pilipinas. Kaya sabi, no, ng salita ng Lord, napakahaba ng kanyang kamay para abutin sila. Pwedeng gagamit ang Lord ng ibang tao para abutin ang kanilang mga pangailangan. Ang sa atin, sundin natin ang kalooban ng Lord, gawin natin ang gusto ng Lord, gawin natin ang nais ng Lord, pasayahin natin ang Lord, at pagpalain tayo ng Panginoon. Amen? Kasi di ba, tama po ba? Tagapagmana tayo, ba't naman tayo malulungkot? Tagapagmana tayo sa kaharian ng Panginoon, nandun talaga ang tunay na ginto. Amen? Dito ang ginto, dito napakamahal. Sabi ko nga, napakamahal ng ginto dito, pero sa langit, yung ating bahay ay ginto. Kaya mas naisin natin na magiging tagapagmana tayo, amen, sa kaharian ng Panginoon. Amen. So let us pray. Tayo tumayo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Lord, salamat, Lord, sa oras na ito, Lord, na patuloy, Ama, na Ikaw ang Diyos, na nagbibigay sa amin, Lord, ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na patuloy, Ama. Hallelujah. Nagbibigay sa amin, Ama, ng kagalingan, at Ikaw ang Diyos na patuloy, Ama, na nagpro-provide ng aming mga pangailangan. Lord, batid mo, Ama, ang aming mga sitwasyon. Batid mo, Ama, ang lahat, Ama, sa aming mga isipan, sa aming mga puso. Kaya, Lord, sa oras na ito, patuloy, Ama, na palaguin mo, Ama, ang iyong mga salita, Lord. Hallelujah, sa aming mga puso. At Lord, patuloy, Ama, na ito'y mamunga at makita, Ama, sa aming mga gawa, Lord. Lord, patuloy, Ama, na kami yung turuan. Kami, Ama, ay yung bigyan naman ng kalakasan upang magawa namin, Ama, ang iyong kalooban. Kaya sa oras na ito, Lord, patuloy, Lord, na Ikaw, Ama, ang siyang lulukob sa bawat isa sa amin. At patuloy, Ama, na mataas at madakila ka sa buhay ng bawat isa. Kaya ito, Ama, ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.